Isang magandang oras po sa inyo ulit mga kaibigan. Mga kaibigan ho natin dito sa Kape at Balita program sa YouTube channel ng Radyo Pilipino UK. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, kahit isang subscription lamang po, maligayang po tayo roon. May hamon po itong si Congressman Benny Abante, mga kaibigan ng Manila, kay Davao City Congressman Pulong Duterte. Itong si Abante talaga, wala na bang ibang pwedeng tirahin ito? Hindi na ba niya pwedeng ibahin yung focus niya kundi doon lang sa mga Duterte? Wala ding parang moralidad itong taong to na nagpapakilalang pastor, mga kaibigan, no? Dahil panay ang tuligsan niya sa mga Duterte. At yung pinakahuling banat nga po niya, mga kaibigan, yung tungkol dito po sa flood control projects na mainit ngayon na tinatalakay kahit sa ang sulok po ng bansa, mga kaibigan, no? Sinabi niya baka daw nakopo nitong si Congressman Pulong Duterte ang bilyon din na pondo para po dyan sa flood control projects dyan sa kanyang distrito, dyan po naman sa lungsod ng Davao. Ito, may sagot mga kaibigan, no? May sagot itong si Congressman Pulong at talagang kung kung talagang nakukonsensya, kung may konsensya itong si Abante, talagang nakakasakit itong banat ni Congressman Pulong, mga kaibigan. Sinabi nitong si Congressman Pulong doon sa kanyang reaksyon, mga kaibigan, sa patutsada, bagong patutsada ni Abante. Let me be clear na lahat po ng project na allocated o inilaan doon sa kanyang distrito dyan sa Davao ay properly implemented and completed, mga kaibigan. Kompleto, buong buo, na-implement ng husto, ng tama. Hindi katulad po ng ibang mga proyekto na pinaglaanan ng pondo pero wala kang makitang project, mga kaibigan. Oh, at sinabi pa nitong si Congressman Pulong, mga kaibigan, kung talagang gusto daw ni Abante na malaman yung eksaktong figure, talagang inatasan na niya o nagbigay na siya ng communication sa Department of Public Works and Highways District and Regional Offices, mga kaibigan, na i-provide siya o kaya ni Abante ng mga official data at amounts ng proyekto na ipinatayo niya diyan po sa kanyang distrito diyan sa Davao. Ipamukha mo, Congressman Pulong, kay Abante. Yung mga chinichismis na tungkol sa iyo, ibalandra mo sa kanyang pagmumukha yung, yung mga official data at mga halaga ng proyekto na iyong ipinatayo diyan sa iyong distrito, mga kaibigan. Sabi pa nitong si Congressman Pulong, wag mo nang pakialaman yung mga kung may marawang bahad dyan sa Davao. Ha? Ginagarantiyan ko aniya na lahat ng piso, even a single peso, mga kaibigan, allocated doon sa mga proyekto dyan sa kanyang distrito sa Davao ay ginastos para doon sa proyekto na yon at hindi ginastos kung saan-saan. Sinabi pa nitong si Congressman Pulong na wala namang nagbabagsakan ng mga flood control projects diyan sa Davao at wala ding mga ghost projects doon, mga kaibigan. Oh, tama lamang. Itong si Abante, mga kaibigan, na kinu-question hanggang ngayon, yung kanyang pagkakaupo muli bilang kongresista ng Maynila, sa kabila ng katotohanan na tinalo siya, mga kaibigan, idineklara lang siya ng COMELEC, although ang laki po ng agwat din nila ng nanalo talaga dahil may question dati yata doon sa citizenship nung nakalaban ho niya na kongresista dyan sa Maynila. Pero talo doon si Abante. Pinaboran lamang talaga siya ng COMELEC, mga kaibigan. Sinabi pa nitong si Congressman Pulong na kung may bahaman dito, humuho pa din agad, hindi kagaya ng mga swimming pool nyo dyan sa inyong lugar sa Maynila. Napanood ho sana ninyo yung video ng mayor ng Maynila, si Yorme Isko, mga kaibigan. No? Isiniwalat ho niya doon isa-isa
Kasi merong 6 na distrito yung Manila eh. Bawat districts ho, mga kaibigan ng Maynila, isiniwalat ni Yorme Isko, mga kaibigan, kung magkano yung kanilang natanggap na bilyones na flood control funds, pati yung distrito ni Abante. Huh? Eh, kung ilang taon na silang nabigyan ng mga pondo pero merong mga hindi natapos-tapos, mga kaibigan, na mga flood control funds, dahil tingnan nyo naman, kamakailan lamang, bumuhos ang ulan, naging parang Manila Bay ang buong Kamaynilaan, mga kaibigan. Ano? So nasaan ngayon? Nasaan ngayon? Yung mga sinasabi niyong flood control funds, meron pang yabang itong si Abante na kukwestiyonin itong si Congressman Pulong, doon mismo sa kanyang distrito. Questionable na. Pinabaha na. Nasaan yung mga proyekto mo, Congressman Abante? Bakit pinakikialaman mo yung mga proyekto ni Congressman Pulong dyan sa Davao? Layo-layo ng Davao eh. Bakit pinakikialaman mo yung kanyang mga proyekto? Pakialaman mo muna yung distrito mo. Pasalamat ka nga, pinaburan ka ng COMELEC at nakabalik ka dyan sa Kongreso. Kung hindi, talo ka naman talaga eh. Ang alam naman talaga ng mga distrito, talo ka. Dahil hindi ka binoto ng majority ng tao dyan sa iyong distrito. Meron ka pang medyo meron ka pang yabang na pakialaman yung proyekto ng isang kongresista dyan sa Davao ng layo-layo. Ano ito? Para lang makabanat ka muli sa Duterte. Makabalat ka lang muli sa mga Duterte. Ayan o. Bago mo pakialaman, humuho pa naman yung mga pagbaha. Kung meron mga pagbaha dyan sa Davao, sabi ni Congressman Pulong, hindi katulad ninyo na talagang lumalangoy kayo dyan sa Maynila. At katulad nga po ng sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, pag hindi nyo pa po napanood, may video po itong si Mayor Isko, kung saan isiniwalat po niya, mga kaibigan, isa-isa kung magkano yung tinatanggap ng mga 6 na congressmen ng City of Manila. 6 na districts ho yan. Kasama itong bumabanat din sa mga Duterte, si Joel Chua. Yan o. Kasama itong si Abante, mga kaibigan, na nagpe-pray-over sa kanilang speaker. Alam mo naman kung sinong santo, ano, mga kaibigan. Ay, nako. At ang sabi po ni Congressman Pulong, nakahanda siyang i-explain, mga kaibigan, at ipakita sa taong bayan at kung sino mang kumukwestiyon dito kung paano ginastos, mga kaibigan, at kung saan napunta yung mga pondong inallocate sa kanya. Alangan namang hindi mag-allocate ng pondo sa kanya. Kongresista rin siya. Kahit nga mga nasa oposisyon, may mga pondo rin nakukuha. Kahit mga NPA pa o mga terorista na nariyan sa Congress, nabibigyan rin naman ng pondo. Bakit hindi yung bibigyan ng pondo itong si Congressman Pulong? Tapos yun ang kinukwestiyon itong si Abante, mga kaibigan. Ayan. You may also account those for transparency's sake, mga kaibigan. At saka ang banat po ni Congressman Pulong, dapat bang tawagin na congressman yan kung pastor siya? Pastor siya, ba't mo tatawagin congressman? Pero para yatang nawawala yun ang pagkapastor nitong si Congressman Abante. Tinatawag nga siya ng marami na siya isang bulaang propeta, mga kaibigan. Bulaang propeta. Nagpe-pray over. Over ba naman? Siya pa naman yung nangungunang mag-pray over dyan sa speaker ng Kongreso. Sa kasagsagan ng issue ng pagnanakaw sa pondo ng taong bayan, mga kaibigan, na ang pangunahin pong suspetsa ng marami ng taong bayan ay walang iba kundi ang mga kinatawan o mga congressman. Diyan po naman sa House of Representatives, mga kaibigan. So ayan, sinagot na nitong si Congressman Pulong Duterte ang pinakahuling hamon o banat nitong si Congressman ba ito o Pastor? Benny Abante ng Maynila, mga kaibigan. Sabi ni Congressman Pulong, Ginoong Abante, ready ka ba natanggapin yung kanyang mga official data at amounts para malaman mo
kung saan talaga napunta ang mga pondong inilaan para sa kanya at sa kanyang distrito. Huwag niyo, puro ka lang kahit na sablay na mga issue inilalabas mo para ka lang makabanat sa mga Duterte. Wag naman ganoon, wag naman ganoon. Kayo nakakarama na diyan. Tingnan niyo pag nagmamalabis kayo sa kapwa niyo, dapat alam mo 'yun dahil pastor ka eh. Pag nagmamalabis kayo sa inyong kapwa, may karma 'yan. Wag naman ganoon. Puro lang kayo banat sino bang tunay na magnanakaw at hindi magnanakaw? Puro kayo banat ng korap itong si VP Sara. Ano ba? Ano bang kinurap niya? Ano bang kinurap ni VP Sara? Yung 125 million pesos na sinasabi ninyo? Ngayon tahimik kayo dyan sa flood control fund sa bilyon-bilyon pa lang ninakaw. Saan napunta yon? Naglalabasan na, unti-unti nang lumalabas kung sino ang mga nasa likod ng mga pagnanakaw na yan. Mga nakinabang sa bilyon-bilyon pera ng bayan, mga kaibigan. Taxpayers' money. Saan napupunta? Tapos, utang ng utang yung boss ninyo. Dapat, kung hindi sinasalaula yun pong pera ng bayan, kahit unti-unti nakakabayad sana tayo sa ating mga utang At dapat yung mga inuutang ginagamit dapat dun sa mga produktibong proyekto ng gobyerno kung saan magkakaroon po ng trabaho ang mga tao, pero hindi. Ang nakakatakot dito, mga kaibigan, utang ng utang yung ating bansa. Pero saan napupunta yung mga inuutang? Ganyan yan napupunta, ninanakaw ng mga tao, ninanakaw ng mga politiko. So anong return of investment kumbaga? Wala, di ba? Kaya nga umuutang dapat ng gobyerno sa World Bank o saan mang Asian Development Bank, mga ganun, mga kaibigan. Umuutang yung gobyerno para ipantayo dapat ng mga projects na pakikinabangan ng taong bayan, yung mga magtatayo ng mga negosyo o mga proyekto na produktibo. Produktibo. Ibig sabihin, proyekto na magbibigay ng trabaho sa tao. Pag may trabaho yung tao, itatax ng gobyerno. So magiging produktibo, di ba? Pero saan napupunta yung inuutang ninyo? Saan napupunta yung kaban ng bayan? Napupunta sa mga magnanakaw. Mga magnanakaw talaga, mga crocodiles, mga buwaya na naglipa na ho dyan sa maraming sulok po ng Pilipinas. So kaawa-awa, katulad doon ng lagi kong sinasabi, kapag ganitong walang pag-asa, walang maasahan ng taong bayan sa mga politiko, ang magnanakaw na politiko dyan ho sa Pilipinas, aasahan nyo na mas marami pa rin ang mag-a-abroad, mga kaibigan. Makikipagsapalaran sa ibang bansa, iiwan ang kanilang mga pamilya, titiisin ang kanilang mga pamilya para makapaghanap buhay sa ibayong dagat. Sinong may kasalanan dito? Dapat kasalanan ng gobyerno. Because you're not looking after your citizens Ganyan, puro pagnanakaw ang ginagawa ninyo. Nako mga kaibigan. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating pong channel, ang Kape at Balita sa Radyo Pilipino UK, kahit isang subscription lamang po, maligayang tayo. Thank you!